Sila po, Panginoon, salamat. Ako po higit po sa aming pong pananatili sa iyo, pagtitiwala sa anumang panahon, maging kasuliranin man, kayo ang tunay, Panginoon, na nanatili, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi pinababayaan man, kahit sa mga pagkakataon na pinapalagay namin na kayo ay malayo, kayo ay hindi nang iwan, Panginoon. Salamat sapagkat tapat kayo sa iyong salita, Panginoon, kaya higit sa aming pong nararamdaman, higit sa aming pong nararanasan, kayo nga, Panginoon, ay kasama namin sa lahat ng panahon at pagkakataon. At po, Lord, kasama namin kayo sa gabi nito. We gather, O God, in your name, we gather, O God, to go to your presence, and so you are with us. Kaya sinabi mo sa iyo salita, kami lumapit, ito yung kalapit sa aming Panginoon. At muli, Lord, sa inyong presensya, tulutan niyo, Panginoon, na kami makaranas ng kapahingahan, ng kagalakan, ng ibinogad kalakasan, Panginoon. At muli, Lord, sa pagtunay namin sa iyong salita, mabiyaya kayong mangusap sa amin, gabaya kami pagbabayan niyo sa atong Espiritu, kami makapakinig, makaunawa, at tumugon, Panginoon. At sino man sa aming kalagitnaan, Panginoon, na may mga suliranin, may kabigatan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa inyong utos na may kalakit ng pangako na tumapit kayo nabibigyan ng lupa at kayo bibigyan ng kapahingahan. Salamat po, Diyos, muli kayo magpala sa gawain ito na kayo patuloy ng mga pananalangin. Kung aming manalangin ng may salamat, sa pangalan ni Jesus, natulog sa amin. Amen. Ang kopa, ang pamagat ng mensahe na ito may bahagi sa ating kalagitnaan. At ayan niyo pong pasimulan ko po, no? Bagamat might not be related, no, sa mensahe na siya pong ibahagi, pero probably alam natin na ang mga Roman Catholic, no, ay nagsaselebrate ng Ash Wednesday. Tingnan nga yung katabi mo, baka may ash. May ash, no? May ash, no? Ano nga, what is about Ash Wednesday? Well, dito araw ni Ashley. Okay? Sinasabi ito ay ginugunita 46 days before Easter Sunday, o araw ng muling pagkabuhay. At yung ash na pinapahid ng pare, no, ay mula yan, no, sa palaspas na ginamit a year ago, no, sa Palm Sunday. Sinulog at yun ang pinahid. Maging 1 year na yung Palm. No? Kasi they believe, no, kapag ito ay nasa buyan na ng ang tawag na ito, holy water. No? Habang pinapahid ito ng pare sa kanilang noo, sinasabi ng pare, remember that you are dust, and to dust you shall return. Nalaanin mo na ikaw ay labok, galing sa labok, magpapalik sa labok. At minsan sinasabi naman, repent and believe in the gospel. Let me just read this, no? Hindi ko nga lang nailagay ito yung source. Alternatively, the priest may speak the words, repent and believe in the gospel. So, remember that you are dust, and to dust you shall return. Alternatively, pwede repent and believe in the gospel. Ashes also symbolizes grief. In this case, grief that we have seen and caused divisions. The ashes are made from the blessed palm used in the Palm Sunday celebration of the previous year. So, isang taon na yung makalipas. Ito yung sinusubo nila. The ashes are pristine with holy water. No? Para nagiging Kristiyano yung palm dahil na sa buyan ng holy water. They are scented by exposure to incense. While the ashes symbolizes penance and contrition, they are also a reminder that God is gracious and merciful to those who call on Him with repentance heart. His divine mercies
is of utmost importance during the season of Lent, and the Church calls on us to seek the mercy during the entire Lenten season with reflection, prayer, and penance. So yan po ang patungkol po sa Ash Wednesday. Now, tumayin natin sa salita ng Panginoon in Luke chapter 22, 39 to 46, ang ating pagbubulay-bulayan. Luke chapter 22, 39 to 46. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at tuwing lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung lulubin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, inanalangin ng lalong taingin, at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naharap na niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Diyos po magpala sa pagbasa ng kanyang salita at sa ating pakikinig. Ang most probably, very familiar tayo sa nangyayari nito. Ang Sister tonight, bago po siya hulihin ng Panginoong Jesus, takpin para ipapako sa krus. So nangyari na dito, no? Bago ito, nangyari na pinahayag ng Panginoong Jesus, no? Na ipagkakalulo siya ni Judas, pinagkalulo na nga, no? Nangyari na, pinahayag ng Panginoong Jesus na itatatuwa siya ng Panginoong itatatuwa ni Pedro, 3 beses ang Panginoong Jesus. Kaya yun, hindi pa nangyayari. At dito muli siyang pumunta sa bundok ng Olibo, no? Sa text natin. And for what? Para manalangin. Again, verse 39 to 40, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian. Nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Pasilin po natin yung salitang gaya ng kanyang kinagawian. So hindi po niya ito first time pumunta, no, sa bundok ng olibo. Mas pamilya tayo sa Garden of Gethsemane. Kundi ito'y kanyang kinagawian. Regular niya itong ginagawa. So hindi na po siya pumunta doon dahil was agonizing, no? Kundi talagang pumupunta siya lagi doon para manalangin. At dito sinama po niya yung tatlo. Hindi man nabanggit sa ating text, no? Sa Gospel of Matthew and Mark, nabanggit po ang pangalan ng tatlo. At sila Pedro, Santiago at Juan. Pero nung ginawa ng tatlo, verse 45, pagkatapos manalangin, siya'y tumayo, lumapit sa kanyang mga alagad, narat niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Imagine that, no? Pinahayag ng Panginoong Jesus ang pinagdaraanan niya, and for sure, no? pansin nila yung pagkabalisa ng Panginoong Jesus. At sabi ni Lord sa kanila, samahan niyo akong manalangin. Pero nung ginawa nila, natulog. Log 2. No? Minsan, yung tulugan ng pagkakaroon ng salita ng Diyos. Well, don't let us not just see the weakness, no? Yung kahinaan po ng mga alagad, kundi makita natin yung biyaya ng Diyos. No? Sa mata ng mundo, talagang sasabihin ng mundo, mali ang napili ni Jesus. For 3 years, tinuruan niya, no? And now he's agonizing, tinutulugan lang siya. Naranasan niyo na ba yung gano'n, nung may kakwentuhan kayo, nilalabas po yung sama ng damdamin ko, yung kabigatan ko, and then humihilik na pala siya. Hindi ko lang kung naranasan din ng asawa ko. Kasi madalas kinakausap niya ako pag nakahiga na. Nagkahinaan ko po, pag nailapat na yung likod ko sa kama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tulog na. So yes, imagine yourself, no? Binulalas mo yung kabigatan mo, pinagdaraanan mo, then tutulugan ka lang. And again, huwag na natin makita, no, yung kahinaan ng mga alagad, hindi makita din natin, higit sa lahat ng biyaya ng Lord. Kilala niya ang mga alagad. And yes, kilala niya tayo. And yet, biniyayaan tayo ng kaligtasan. Amen?
Thank you sa gamit. But this is not to say na okay lang yan kay Lord, no? Magpasaway ka. Anyway, pasaway ka, tinawag ka niya. Of course not. Hindi yan ang dapat ma-realize natin no, na sa tunay na nakaranas ng biyaya ng Diyos. So, say Amen. Amen. So 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, 15 to 16. Unang Timoteo, kabanatang 1, 15 hanggang 16. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So let us not just look on yung kahinaan ng mga Kristiyano. Tignan din natin yung biyaya ng Diyos. Again, sabi ni Paul, no, yes, pumunta dito si Jesus sa sanlibutan para sa makasalanan at akong pinakamasama. Para ano? Upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga. Nawa, makita natin ang katyagaan ng Lord sa atin. Salamat, sabi nga ng Lamentation, sariwa, bawat umaga. Tingnan niyo si Lord, no, kinakalimutan niya yung ginawa mo kahapon, and giving you a brand new faithfulness para magkaroon ka ng brand new na pagsisimula. Again, upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yes, Paul was changed significantly, pero hindi siya perfectly changed. May tendency pa rin siyang maging palalo. Kaya nasa binigyan, as we know, torn of the flesh, or the messenger of Satan. Sabi nga niya, upang hindi ako maging palalo. And so yes, gaya ng sabi ng Lord, dito po sa ating text, dalawang beses niyang binanggit, verse 14, verse 4 to 6, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. You will never be perfect. But still in this life, kaya sabi ni Lord, mag-pray ka. Kaya hindi ka madaig ng tukso. Each and every morning, ang panalangin ko, Lord, ingatan niyo ako, ilayo niyo kami sa mahigpit ng pagsubok, ilayo niyo kami sa pagkakasala, makagawa kami ng mabuti sa iyong kaluluhan. Very short prayer. No? Papapasin nyo sa Bible, no? Hindi naman mahaba ang panalangin. Of course, there are long prayers. No? Pero maraming mga prayer, may iigsing panalangin na dinidinig ng Panginoon. Yes, kaya kung marahil, may moment na parang ang hirap mag-pray. Hilahi-hilahin mo talaga yung sarili mo para mag-pray. Pero at the same time, may humihila rin sa'yo sa kabilang banda. Tulog ka na lang, gumawa ka na lang, gagawin mo, mag-cellphone ka na lang, or whatever. Well, ganun talaga. Dahil we're still in the flesh. At yes, mayroong kaaway si Satan, ang manunukso. And so, kapag nararanasan natin, we can experience talaga na parang may humihila sa atin, no, papalayo sa pagsunod sa Lord, o pananalangin, ang dapat natin gawin dahil sinabi ni Lord, manalangin. Manalangin kayo upang hindi kayo madaig na puso. At yes, makikita din natin po talaga ang ating pong tendency na pagkasala, nandun pa rin ang ating pong likas. Dahil di ba, kapag meron tayong pinagdadaanan na matindi, nagagawa naman natin talaga mag-pray. Nagagawa natin mag-pray, no, na hindi natin sinasa-isip yung alalahanin, yung trabaho, yung oras, whatsoever. Talagang kung mag-pray tayo, matindi. May luha pa nga, may kasamang paglubog. So kaya, again, if we feel like hindi mo pagkakataon, we don't feel like to pray, still pray. Napasinin po natin ang panalangin ng Panginoong Jesus sa verse 42. Ama, kung luluobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ganito ko lang binasa, pero bear in mind, no, pinahayag niya kung paano siya naghahapis. No? Sabi nga sa Matthew and Mark, no, ang puso ko'y puno ng hapis na halos ko'y kamatay.
So you can imagine kung paano niya sinambit ang mga salitang ito. Panood niyo yung Passion of Christ, diba? Yung kay Barry Gibson. Nanginginig yung kanyang kamay doon at praying this prayer. Himahimayin po natin ang panalangin ito. Ama, kung luluobin mo. Again, here makita natin ang pagkaanak ng Diyos ng Panginoong Jesus. Kasi called God, my Father. At marami ang tanong natin, Pastor, ano kaya pagkakaiba natin, no? Dahil mga anak din naman tayo ng Diyos, di po ba? Ano pagkakaiba natin bilang mga anak ng Diyos sa pagiging anak ng Diyos ng Panginoong Jesus? Una, magandang maalala natin, tayo ay binigyan lamang ng karapatang maging anak ng Diyos at tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus. John chapter 1, verse 12 to 13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So yun, makikita natin, ang pagiging anak natin ay dahil sa ating pagsampalataya sa Panginoong Jesus. And even ang ating pagsampalataya sa Panginoong Jesus ay gawa ng Diyos sa atin. Katulad ng pinanganak tayo sa mundong ito, walang, kahit once upon a time nangyari na binulungan natin yung nanay natin, ma, iluwal mo ko sa mundong ito. Wala tayong ambag, umisilang tayo sa mundong ito. So as with our pagiging Kristiyano, pagiging born again, it's God's work. Ito po, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. That's why, tinuruan tayo ng panalangin, our Father. So ito pong panalangin na ito ay para po sa mga anak ng Diyos. Kahit po sarili ito ng Buddhist, hindi siya titingin ng Ama. Because he's not a believer of the Lord Jesus Christ. Now, ano nga pagkakaiba ng ating pagiging anak ng Diyos o pagiging anak ng Diyos ng Panginoong Jesus? Nabanggit ko ito dahil may mga nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, hindi siya kapantay o katulad ng Ama na Diyos dahil anak nga lang siya. Kung paano tayo ay anak ng Diyos. In Luke chapter 3, halimbawa, si Adan ay tinawag na anak ng Diyos. So, sabi nila, kung si Jesus anak ng Diyos, tapos sinasabi niyo dahil anak siya ng Diyos siya ay Diyos, dapat si Adan, tinawag din ng Bible na anak ng Diyos, dapat Diyos din siya. Let me just read to you Luke chapter 3, verse 38. Lucas 3:38, si Kenan ay anak ni Enos na anak ni Seth, at si Seth ay anak ni Adan na anak ng Diyos. So si Adan, chapter 3, verse 38, ay tinawag na anak ng Diyos. So nangangahulugan ba na Diyos din siya? Kasi si Jesus tinawag din na anak ng Diyos. Yes, tinawag si Adan na anak ng Diyos. Kaya wala naman siyang magulang, gaya natin, hindi gaya natin. Pero hindi siya tinawag na Diyos ng Biblia. Pero si Jesus, tinawag siya anak ng Diyos at tinawag din siya Diyos. Ito, marirecall niyo yung mga talata, you know where to go, sa mga talata sa Biblia na si Jesus ay tinawag na Diyos. Dahil over and over again, naririnig natin yan sa here in the pulpit. In John chapter 20, 1 Kabanatang 20, verse 17, senaryo po dito, ay si Jesus ay muli na nabuhay. Ang unang nakakita sa kanya ay si Mary Magdalene at nagkasalubong sila. Itong sabi ni Jesus kay Mary Magdalene. Verse 17 ng Juan 20. Sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakit ako sa aking Ama at inyong Ama. Sa aking Diyos at inyong Diyos. You will observe, hiniwalay pa niya yung sarili niya sa pagiging anak ng Diyos at ang Diyos Ama ay kanyang Diyos. Again, sinabi niya, aakit ako sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. Bakit niya rin sinabi, aakit ako sa ating Ama at sa ating Diyos?
No? Iniwalay pa niya yung kanyang sarili. At yes, makabasa rin tayo, no? Si Jesus mismo nagsabi na ang mga magulang ko, ang mga kapatid ko ay ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. So does it mean, mga Diyos din sila? Na tulad niya? Of course, no. Yes, Jesus ay tulad natin, no, naging tao, likas na tao, but si Jesus ay hindi lang likas na tao, kundi likas na Diyos. Hebrews chapter 1, let me read it again. Again, madalas natin itong binabasa, no, para maitanim sa isip natin. So where we will go, where we can find na si Jesus ay tinawag ng Diyos Ama na Diyos. Isa lamang po ito sa halimbawa. Hebrews chapter 1, simula verse 8. Ngunit tungkol sa anak, Jesus, ay sinabi niya, Diyos Ama, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungan iyo'y mahal sa masamay na bumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakan nagtatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, ang pasimulay nilikha mo sa libutan. Tinawag sa Diyos, tinawag sa Panginoon, at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay pupupas, at ililipit mong gaya ng isang balaban, at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago sa katangian ng Diyos, walang katapusan ang mga taon mo. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan ko mapasuko sa iyo ang mga kaaway. So yes, Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Second part ng prayer ni Lord, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ano itong kopa? Ang sinabi ni Lord na panalangin niya, Ama, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ang kopang ito na lubusang nagpapahirap sa Kanya, hindi pa man niya lubusang nararanasan. Again, sabi po ng verse 42-44, describing kung paano po siya naghihirap. Nagpakita sa Kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim, pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. Imagine yung nararanasan po niyang kapigatian. Nasabi nga sa Gospel of Matthew and Mark, nasabi niya ay halos na ikamatay. So ano itong saro, ano itong kopa? Sa Matthew chapter 20, verse 22, ito tugon ng Panginoong Yesus sa dalawang magkapatid, James and John. Sinama pa yung nanay nila, humihiling, Lord, pag nag-hari ka na, lagay mo kami sa kanan o sa kanan at kaliwa mo. Ito ang naging tugon ng Panginoon. So verse 22 ng Matthew 20. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko na danasin? Dahil mababasa po yung kopa, no, pero tinutukoy po dito ay ang kopa. So, sa ESV, chapter 22, English Standard Version, Jesus answered, You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink? Ang kopa na ito ay ang kopa ng galit, sumpa, puot ng Diyos sa makasalanan ng tao. Ito ang magpapahiwalay sa tao, sa Diyos, magpakailanman. Ito ang kabayaran ng kasalanan. So yung hinihiling ng Panginoon na lumagpas sa Kanya ay ang kabayaran ng kasalanan. Kaya sabi sa iyo katabi, kasalanan mo. Salamat na lang sa Panginoon, hindi ito total na panalangin niya, kundi may dugtong. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Buti na lang. Amen? Amen. At yes, salamat sa Ama sapagkat ang sagot niya sa panalangin ng Panginoong Yesus, you will die, you will suffer my wrath on the cross. Isaiah 53 verse 10,
Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Yes, ang kalooban ng Ama, danasin ng anak, ang kopa ng paghihirap, ang kopa ng buot ng Diyos, divine judgment. Yes, ang nagdala, nagpadala ang Ama ng Anghel, pero hindi po nagpadala ang Ama ng Anghel para siya mag-take ng kopa. Hindi niya pinadala yung Anghel, ikaw, baba ka doon, sabihin mo sa anak ko, akyat ka siya, ikaw na mag-take ng kopa ng paghihirap, ikaw na mag-take ng paghahatol ko. Hindi po. At buti na lang, Jesus did ask, Ama, magpadala ka ng 12 batalyon ng mga anghel. Remember yung sabi ni Jesus, pag-upi kay Peter na tumaga kay Marcos, di ko pa alam, pwede akong humingi sa Ama ng 12 batalyon ng anghel. Lalong hindi, kay na Pedro, Santiago at Juan, pinasa ang kopa ng paghihirap. May papasa, nagtutulog nga. At yes, hindi ikaw, hindi ako, hindi sinuman, hindi anumang handog o salapi, sakripisyo, gawang mabuti, at maaaring magligtas sa akin sa kopa ng Diyos. Hindi ba yung judgment, ang galit ng Diyos? Kundi ang Panginoong Jesus lamang. Walang karapat-dapat maging handog para sa kapatawaran ng kaligtasan ng tao, sa kopa ng paghihirap o pagpaparusa ng Diyos, kundi ang Panginoong Jesus. God did not send His Son dahil He was obliged o nagawin yun, kundi because kayo na lamang ang pag-ibig niya sa atin. Hindi po siya na push in the corner na wala na akong magawa, bigay ko na yung anak ko. No. He did it out of love. Sabi nga, for God so loved the world. At opo, ganun din ang Panginoong Jesus. Jesus didn't give His life, took the cup of wrath of God, dahil no choice siya. Nagbigay siya ng Ama. No. In John chapter 10, 1 kabanatang 10, 17 hanggang 18, so hindi po kinorder ng Ama si Jesus, huwag ka nang pumalag, mamatay ka na para sa kanila ang ganon. In John chapter 10, 17 to 18, dahil ito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Kusa ko itong ibinigay. Remember His prayer sa John chapter 12, naguli-gulayan natin yung linggo. Let me read again. Ako'y napapagabag ngayon, sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat itong dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Amen. Ang panalangin ng Panginoong Jesus here in Luke chapter 22 shows us, 1, ang pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus. Siya na pagkabatay Diyos, hindi na rin kapantay ng Diyos. 2, ang pagmamahal ng Panginoong Jesus na pinahayag niya, again, by taking the cup. Ang 3, ang pinapakita sa panalangin ng Panginoong Jesus, ang bawang makapagligtas sa mga kasalanan ay siya at siya lamang. Hindi yung angel, hindi yung Big Joey na natulog, kundi ang Panginoong Jesus lamang. At yes, huwag natin isipin, that he just have to die on the cross. Dahil kung mamamatay lang siya, bakit umabot pa ng 33 years old bago siya mamatay? Kundi kailangan niya rito pa rin ang lahat ng kautusan para maging perfect na handog sa pagpapatawad ng kasalanan. Dahil kung he just have to die, sabi nga niya, Jesus broken, hindi, malaki na siya, 33 years old, go straight sa cross and suffer the wrath of God. So the challenge, we are not the Savior, pero how much we desire and we do para mahayag ang gospel. The challenge, we are not saved by work, but by Jesus' work. Gaano nakikita sa ating gawa
ang pasasalamat, ang pag-appreciate, ang pagiging grateful sa ginawa ng Lord sa atin. Nakikita ba ito sa atin? Let me end reading 1 Peter chapter 1, unang Pedro kabanatang 1, 18 to 21, na nalilibot tayo lahat kay tumayo. Unang Pedro kabanatang 1, 18 hanggang 21. Alam ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ninyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Kaya tulad ng korderong walang dungis at kapintasan, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikhang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Tayo yung dalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat po na gano'n na lang ang pag-ibig niyo nga po sa amin na binigay niyo ang iyong anak na si Jesus. At salamat, Lord, na maaari namin balik-balikan ang katotohanan ito, Panginoon, upang hindi lamang manaliwa sa aming isip-puso, Panginoon, kundi po, Lord, manaliwa at sumigna ang aming pong pagpapasalamat, ang aming pag-ibig sa iyo, dahil nga, Lord, yun na lang ang pag-ibig mo sa amin, na binigay mo ang iyong anak na si Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, na pusa mong binigay ang iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay kayo sa mundo ito, na tulad namin, Panginoon, at nabarpat kayo ng hirap, mula nang isilang kayo, hanggang mamatay kayo sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang mga pamumutya, hindi lamang kahirapan, hindi lamang puto, hindi lamang pagkauhaw, kundi naranasan niyo ang puot ng Diyos na kami ang dapat at dumanas. Salamat, Panginoon. Salamat, Spiritong Banal, na binuksan niyo po ang aming pag-unawa, ang aming isip, ang aming mga mata, at makita namin ang Ebanghelyo ng pagliligtas ng Diyos sa amin. At o Lord, as patuloy namin pagbubulay-bulay, Panginoon, na kadakilahan ng iyong pag-ibig, na opo, Panginoon, salamat, hindi namin lubos na mararanasan lamang sa buhay nito, kundi sa buhay na walang hanggan, dahil sadya ang pag-ibig niyo ay walang hanggan. Salamat po marami, kung ito namin na nakita. In Jesus' name we pray.